Agar, linggo na naman, Gar. Araw naman ng tagsimba, di ba, baby? Di ba, baby? Saan tayo pupunta, baby? Magsisimba po kami ngayon. Hingi ka muna tawad sa Panginoon at pasasalamat sa Diyos. Kasi binigyan tayo ng kalakasan. Isang linggo, Gar. Asawa ko, Gar. Gar, simba na kami, Gar. Kaya rin simba kayo. Kayo, simba rin kayo. Diba? Kaya prayer na lang, prayer. So, sasagat ang asawa ng ulo ko, Gar. Sa akin yata. Gar, simba na kami, Gar. Hindi po, kaya na kayo sa akin. Kamay na. Diyan natin malalaman kung wala po talaga mga bebong natin. So, kayo po ay... Itong Lucas chapter 22 verse 66 up to 70, makikita po natin na yung uri ng mga tao, yung klase ng mga tao noong mga panahon na yun. Hindi po ba? Napakapalad na po nila kung kukumpara po natin sa panahon natin ngayon. Mas mapalad po sila kasi personal nakita ng kanilang mga mata. Yung pisikal na paningin po nila, nakita po nila ang Panginoong Hesus. Amin po ba? Mapalad po sila kung tutusin kasi nakita nila mga himala na mismo personal na ginawa ng Panginoong Hesus, nakita nila mga himala, mga bulag na nakita, nakita ng mga tao, yung patay, binuhay muli, nakita ng mga tao. Yung mga lumpo na hindi mga kalakad, mga lumpo, mga paralyzed, nakita ng kanilang mga mata na nakalakad. So, kung ating pong pag-aaralan, mas mapalad po sila sa atin. Ano po? Tama po ba? Amin po ba? Amen. Mas mapalad po sila kumpara sa atin. Pero ano po nangyari? Marami sa kanila ang hindi naniwala sa Panginoon Hesus. Mas marami sa kanila ang kumuntra sa Panginoon. Amin po ba? Dahil nakapokus po sila hindi sa kaligtasan, nakapokus sila hindi po sa buhay na walang hanggan, nakapokus po sila sa physical. Paano makakain? Amin po ba? Paano makakain ang kanilang katawang lupa? At sinabi, ito ang aking katawan na nandun para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang paglaalo sa akin. Sabay-sabay po namin. Sa verse 25, matapos magkapunan, lumambot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang paglaala sa akin. 'Sabay-sabay po natin. Sa verse 26,
Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Salamat po. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mayagdan ng langit at ng lupa, ang lumikha ng lahat ng bagay ang may-ari ng aming buhay. Salamat, Lord, sa dakilang araw na ito na binigay niyo po, Panginoon, sa amin upang kayo purihin, sambahin, pasalamatan, handugan at isuko ang aming buhay sa inyo. Ipagkatiwala namin ang buhay sa inyo, Panginoon. Ingatan mo kami lahat at i-provide mo po ang aming pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Lalo-lalo na po, Panginoon, ang aming pong espiritual na buhay ay patuloy at wala makapipigil sa aming pong paglago, sa aming panampalataya na may kaakibat na mabuting pagsunod sa ikaluban. Purihin kayo, Panginoon, pinasasalamatan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po magsabi ng Amen!